Bilang mga security personnel, pag-usapan naman natin yung ating pamilya. Tapos na tayo sa trabaho, marami na tayong content po about sa mga hanap buhay natin bilang mga security personnel or hindi man, halos magkakalapit lang naman yan mga security or any job description, halos pare-parehas lang po yan, yung pagbutihin yung trabaho. So pag-usapan natin yung sarili naman nating pamilya. Tayo lalo na yung may mga magulang pa na mga follower natin, higit dapat na mahalin natin yung ating mga magulang. Kasi sa atin, marami tayong nakakasalamuhan, nakikita dyan, na nasa edad na. Pag tinanong mo, may mga anak. Lalo kasi ako, pag nakakita ko na may mga edad na, lalo mga nanay, tinatanong ko talaga yan. Kasi, nagiging ano ko na parang observant ako na bakit sa ganitong edad nagtatrabaho ka. So, tatanungin ko, ay kunay, bakit nagtatrabaho pa kayo? Ilang taon na po ba sila? Meron kasing sa amin naghahatid ng mga sulat, siguro na kwento ko na rin, ulitin ko lang. For the sake ng 2026, i-priority natin yung ating mga magulang. So, tinanong ko, sabi ko, ba't pa kayo nagtatrabaho? Ilang taon na po ba kayo? Sabi niya, 76 na ako, sir. Sabi niya, parang na kayo naghahanap buhay, hindi naman sana malakas pa kayo, tama naman. Pero yung trabaho ninyo, mukhang hindi dapat sa edad ninyo. Kasi imagine mo, may dala siyang mga sulat na ang dami. Halos pag binuhat mo, siguro na mga 10 kilo mahigit. Tapos ano lang siya doon, per piece lang. Pag na-deliver niya, doon na siya babay. Pag hindi, ibabalik niya, kinabukasan ulit. So imagine niyo yun, di ba? So, sabi ko, bakit nawala po ba silang mga anak? Kaya ganyan siyempre, yung ano natin, bilang mga anak, di ba? Meron, kaya lang may kanya-kanya na silang pamilya. Doon yung iba, nakakaangat, pero ang hirap lapitan kasi yung aking manugang na babae, ganito, ganyan. So, hindi natin ikukwento. Siguro may mga reason, pero hindi pa rin reason na para kung ano yung naranasan ninyo, maaano yung mga magulang natin. Dapat hindi. Tandaan po natin, ang mga magulang natin naging instrumento para narito tayo sa mundo na to. Kung bakit ninineglect natin, kahit sabihin mo may sarili ka ng pamilya, hindi pa din rason. Dapat nga, lalo mong maramdaman ang kailangan ng iyong mga magulang kasi may pamilya ka na rin. Isa ka na ring magulang. Kasi nakikita ko, na parang pag may pamilya na, second option na lang yung magulang. May pamilya na ako hindi ko na kayo kaya. Hindi ganun. Hindi naman hinihingi ng mga magulang natin ang lahat ng buo. Yung mabigyan siya, maibigay natin yung tama habang nabubuhay pa sila. Tandaan natin mga kapay-nay, may hangganan ang lahat ng buhay dito. Ang mga magulang natin, kumbaga, nasa dapit hapon na ng araw. Kumbaga, alam nyo na ibig kong sabihin, dapat ibinibigay na natin lahat ng makakaya natin. Extend ang effort kahit may pamilya ka na. Kasi magulang ka na rin. Diba? Kaya dapat higit ng pagtibayin na ang mga magulang natin, kalingain natin. Hindi humihingi ng sobrang laki yan. Kaya ako sa mga ko sinasabi ko, may mga magulang kayo, tulungan ninyo. Lalo ngayon, nagsipag-bonus kayo, may 13-month pay, may mga abot-abot, bigyan ninyo. Dapat umuwi kayo. Tingnan kasi ang iba, ito ang sakit pakinggan, ang sakit sabihin. Kapag nawala na, gagandahan ng gaya, walang problema yun kung may pera kayo. Diba? Pero alam pa ba nila yun? That is the end. Hindi na nila alam yan. Ang alam nila yung nabubuhay sila, nararamdaman nila, nakikita nila, naririnig nila yung ginagawa mong pagmamahal para sa kanila. Kahit sabihin nga, iba nga, diba? Pangit pakinggan nila, ibalot mo na lang cartoon yan or what? Wala na that's the end Pero siyempre tayo bilang mapagmahal sa pamilya, gagandahan ng gaya kahit huling-huli na, di ba? O pero yung nabubuhay, pag nasa puntod na, tsaka lalagyan ng mga kung anong pagkain, dadalahan, hindi na niya matitikman yan. Habang umunguya pa yan, habang nakakalasa pa yan, habang nakakalunok pa yan ng pagkain, ibigay natin basta't hindi makakasama sa kanila. Kailan pa, pag nagkasakit, tsaka dadala ng dami-daming produce na hindi nga makain. Nung nabubuhay pa, lakas-lakas pa, wala pang sakit, ayaw bilan. Mali. Kaya ako sa akin, hindi naman sa inaano ko yung sarili ko. Sa nanay ko, basta't nanay ko meron, masaya na ako. Hindi po pwede na meron ako na wala yung nanay. May pinapriority ko talaga yan. Kung minsan, syempre, pa nagkukwento, minsan umiiyak, nakakaano, kasi sobrang baba talaga ng luha ko sa mga lalo sa nanay. Hindi ko kasi kayang matiis ang aking mga magulang, lalo yung nanay ko na ganun. Sabi ko nga kahit ano yung meron ako na kayang ibigay sa nanay ko, I do my best para sa kanya. Hindi ko man nasasabi na mahal na mahal ko kayo, pero nararamdaman. Iba kasi yung
Sabi nga, action speaks louder than words. Hindi ako mapagsalita, pero I have to do it in action. Ano yung kailangan, ano yung needs, binibigay ko yan, basta't kaya ko. Dapat ganun tayo. Kasi sobrang napakaswerte natin, may mga magulang na tayo. Kasi ako, mother ko na lang, father ko, wala na. Kaya, dapat ibigay natin. Dahil kung kompleto pa, so dapat pahalagahan natin. Kasi alam nyo, ito yung nasa Bible na inuutos ng ating Panginoon na may kalakip na pangako. Ito lang ang utos niya na may kalakip na pangako. At ang Diyos pag nangako, hindi napapako. Kaya lagi kong sinasabi mga ka-5-9, iwan muna natin yung ating trabaho for the meantime. Dito na tayo sa vlog natin na to. Kasi gusto ko na hindi lang hanggang trabaho lang. Gusto ko mag-groom yung attitude natin. Kasi pag mahal mo yung pamilya mo, lalo ang magulang mo, magiging successful ka sa buhay, lalo sa trabaho mo. Sapagkat ang pagmamahal sa magulang ay utos ng ating Panginoon na may kalakip na pangako. At ang pangako niya, ang pangahawakan natin, hindi lang dahil sa pangako, kumbaga pag ginawa mo na yan, dala na ang pangako na yun. Maraming salamat ka-5-9, mahalin natin ang ating mga magulang. Igalang natin para higit na manatili na maayos ang buhay natin. God bless po sa ating lahat.